Nilinaw po ng Department of Justice o DOJ na hindi po otomatikong maaalis sa resolusyon ng mga pangalan ng dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at mga engineer na sina Henry Alcantara at Gerald Opulencia kahit pa discharge na mga ito bilang state witnesses. May mga kailangan munang isumite ang mga ito sa panel of prosecutors. Para sa detalye, may live report si Erlo Bringas. Erlo. Ali, kahapon ay kinestyon ng kampo ni dating Senator Bong Revilla itong pagkakadischarge ng ilang correspondent dito sa kasong plunder na sila ay madidischarge na doon sa kaso dahil sila ay nasa witness protection program na. Pero ang pahayag ng DOJ ngayong araw ay inililinaw nila na kahit discharge ng mga ito sa kaso ay meron pa rin silang responsibilidad patungkol nga doon sa kaso ng kanilang kinahaharap. So nakakapagtaka, 4 na respondents, 3 nasa witness protection, 1 lang matitira. Tapos, ngayon namin nakita dun sa sinamit nilang dokumento na November pa pala naka-discharge ng state witness tong si si Yusek Bernardo, tapos si Mr. Alcantara December. So 'di ba, mag-file sila ng complaint against yung alam naman na naka-discharge na nasa witness protection program, no? So medyo nakakapagtaka yung ganung nangyari. Matapos na questionin kahapon ng kampo ni dating Senador Bong Revilla ang pagkakadischarge ng mga correspondent nito sa kasong plunder na sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at mga dating engineer na sina Henry Alcantara at Gerald Opulencia na nauna lang itinilaga bilang mga state witness. Iginit ngayon ng Department of Justice na ang pagiging state witness na isang tao sa kaso ay hindi raw agad-agad na nangangahulugang tapos na ang kanyang kaso. Have the option of filing their counter affidavit or a manifestation. So they're not exempt from filing a pleading before the panel of prosecutors kasi syempre, kung state witness po sila, they will still have to allege such fact in their pleading. So either by manifestation or counter affidavit. Ayon kay DOJ spokesperson na Atty. Polo Martinez, may kailangan pong ma-accomplish na mga dokumento ang mga ito pero hindi pa rin daw tapos ang kanilang responsibilidad sa kaso. Kahit na sila ay state witness na, kailangan pa rin sabihin ang katotohanan sa kanilang pleading. Ang pagiging state witness ay hindi agad nag-aalis sa kanila sa resolusyon ng prosecutor. Ang mga aligasyon ng conspiracy ay susuriin pa rin daw ng mga prosecutor. Sila rin ang magpapasya kung may naganap na conspiracy batay sa ebidensya. Conspiracy, syempre, i-discuss pa rin po sa resolution ng prosecutors if their participation in the case. So, yung alleged by the NBI will still be discussed in the resolution whether or not merong counter affidavit or manifestation ang respondent. So as to the claim that of the Revilla camp that because of the discharge of the state witnesses hindi na po pwedeng ma-establish na may conspiracy, hindi po accurate yon because the allegations of conspiracy by the NBI will still have to be thoroughly discussed by the prosecutors in the resolution and they will still have to determine whether or not such conspiracy did exist. Upang ma-discharge naman bilang state witness, kailangan naman ng Certificate of Materiality mula sa panel of prosecutors. Tinitignan nila kung mahalaga ang testimonya ng tao para matulungan ang investigasyon at mahuli ang sangkot. Kapag aprobado na ang certificate at naisumite na sa WPP o Witness Protection Program, pwedeng ma-discharge ang respondent. Kailangan din ng documents at permit para kompleto ang proseso. Kinukuha yan from the panel of prosecutors who signed off on the certificate. Yung panel na yan determine the materiality of their statements based on the affidavits that they submitted to the WPP. Kasi alam po natin, di ba, when they apply the state witnesses, they all file their respective affidavits showing that their testimony will point to certain facts, certain leads that will provide the evidence necessary to lead to the proponents, to the bigger fish, so to speak. So kailangan yung certificate of materiality na yon. The panel signs off on that and then is submitted to the WPP, and dun pa lang completely madi-discharge yung mga respondents as state witnesses. So may documentary requirement na kailangan.
Samantala, magsasagawa naman ng masusig pagsusuri ang legal team ni dating Senador Bong Revilla sa baka posibleng hakbang kaugnay ng nasabing pinakabagong development sa kaso nito. Ang susunod naman na pagdinig sa kaso ni dating Senador Bong Revilla ay gaganapin naman sa Pebrero 20. Wala pa silang ibinigay kung ano yung legal remedies o yung mga remedyo na posible nilang gawin, pero kanilang gagawin ang lahat para maiapila yung naging desisyon nga sa kaso. Ali. Okay, klaro. Maraming salamat. Erlo Bringas, nag-uulat live